Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala inyong guro ngayong araw na maghahatid ng panibagong kaalaman, Teacher Almina Sobior. Bago ang lahat, magsimula tayo sa isang panimulang panalangin. Iyo ko ang mga ulo at sabay-sabay nating sabihin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ibinigay. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Bigyan niyo po kami ng malinaw na isipan, masigasig na puso at pagkakaisa. Naway maging makabuluhan ang aming mga matutunan at magamit namin ito sa kabutihan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang buhay sa inyong lahat. Kamusta kayong lahat? Mabuti at okay lang at masaya kayo. Masaya rin ako at nagkikita-kita tayo muli ngayon. Para sa ating attendance sa araw na ito, mangyaring pumunta sa link ng Google Form na aking mabahagi. Siguruhin tama at kompleto ang inyong mga isusumite impormasyon. Narito ang link ng attendance form. Narito ang aking mga tagubilin. Buksan ang link gamit ang inyong gadget. Unan ang mga sumusunod. Ang buong pangalan, baitang at seksyon, oras ng klase, pitsa ng pagdalo. I-click ang submit pagkatapos punan anong form. Tapos na ba ang lahat sa pagpuna ng Google Forms para sa inyong attendance ngayong araw? Kung gayon, magsisimula na tayo sa ating klase ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating klase ngayong araw, magbibigay muna ako ng ilang patakaran para sa mas maayos at masayang talakayan. Makinig na mabuti. Una, pumasok sa klase sa tamang oras at iwasang malate. Pangalawa, i-mute ang mikropono kapag hindi nagsasalita para iwas ingay. Pangatlo, buksan ang kamera kung posible para makita namin lahat ang bawat isa. Pang-apat, makinig na mabuti at iwasang gumawa ng ibang bagay habang may klase. Pang-lima, huwag maglaro ng gadgets o magbukas ng ibang apps habang naka-online class. Makiisa sa diskusyon, itaas ang kamay o gamitin ang raise hand button kung may tanong o gustong sabihin. Ang pagsunod sa mga simpleng patakarang ito ay nakakatulong upang mas magiging interaktibo at produktibo ang ating online learning. Hinikayat ko kayong maging aktibo at responsable sa bawat sesyon. Maliwanag ba? Bago tayo dumako sa ating bagong aralin ngayong araw, tayo muna ay magbabalik-aral sa tinalakay ninyo noong nakaraang online class. Sino dito ang makaalala kung ano nga ang ating naging paksa? Yes, Binibining Bilya? Mahusay! Tinalakay nga natin ang kahulugan ng tula at ang iba't ibang elemento nito tulad ng sukat, tugma, talinghaga at isipan. May nais ba kayong linawin o itanong tungkol sa nakaraang aralin? Wala na? Mabuti. Kung gayon, dumako na tayo sa ating panibagong aralin na may kaugnayan pa rin sa panitikang patula. Ano kaya ito? Ngayon ay may papakita muna akong ilang larawan sa inyo. Hulaan nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Unang larawan, ano kaya ang ibig sabihin nito? Tama, ibig sabihin nito ay sang-ayon o disagree. Ito naman, mahusay, ibig sabihin ikaw ay di sang-ayon o disagree. Kailan pa natin ginagamit ang mga simbolong ito? Tama, ginagamit natin ang simbolong ito o larawang ito kapag gusto natin ipakita na tayo ay sang-ayon o sumusuporta sa isang ideya o opinyon. Samantalang ito ay para ipakita na tayo ay hindi sang-ayon o may iba tayong pananaw. Ngayon naman, para mas maintindihan ninyo ang paksang pag-aaralan natin, ipapakita ko sa inyo ang isang video na siguradong mapapaisip kayo at mas magugustuhan ninyo ang ating talakayan. Panoorin natin ito. Ang umaga po, bating marangal. Ako nga po pala si Julian Flores, ang magandang lakandiwa sa inyong harapan at ang lakasang maging lakandiwa na siyang papagitna at hahato sa dalawang baghidwa. Para naman esperado ang kabakuay mawala, maaari bang makahindi ng palakpakang masagana? Sa matunog niyong palakpak, ang sukli ko'y salamat. Ang dalawang kalibalagtas, ang siya ngayon magharap. Ang tagisa ng talino ngayong umaga magaganap, kaya't pakinggan
umaga sa inyo lahat at sa iyo aking katapat. Hindi maganda ang umaga ko nang nakita ko ang mukha mo. Tila hindi mo naintindihan na ang mayaman ay siyang pinapanigan. Lahat na kanyang sinasabi ay pinapaniwalaan at pagdating sa kaibigan ay hindi siya nawawalan. Hindi totoo yan. Pag marami kang pera, maraming sarap ang iyong matitikman. Mabibili mo ang lahat ng iyong magugustuhan, mapabahay, kotse at anumang karangyaan. Ang lahat ng iyong sinabi, puro material lamang. Ang kaibigan na iyong binanggit, ang nais sa'yo, pera lang. Ang iyong pinagmalaki, puro karangyaan. Pinalinaw mo lang sa lahat ng utak mo'y walang laman. Ako'y naniniwala ang pera ay hindi mahalaga. Talino ang aking may bibuga na hindi mo kaya. Yaman ay makakamit kung talino ang meron ka. May tanong ako sa iyo, matalino ka ba? Walang kwentang hampas lupang matalino. Makapagsalita, kala mo kung sino. Matalino ka nga, wala ka namang ganito. Walang kwenta rin ang iyong pagkatao. Muling nagbabalik ang inyong magandang lakandiwa upang itigas sandali ang kanilang pagsasalita. Ho, sila yatang umiinit ang labanan. Sino nga ba sa kanila ang mas dapat hangaan? Nais ko kayong tanungin mga binibilit ginoo. Saan panig na ba kayo? Sa yaman o talino? Sa kanilang pagsasalita ay labis akong namangha. Ngunit ang pagdedesisyon, hindi ko pa magawa. Alam kong silang dalawa ang nais niyong marinig, kaya ang pagtutungalian, ating ituloy na! Ang payo ng magulang, ating isa-isip. Katalinuhan ang baon, lagi sa pagsusulit. Dahil sa galing, tagumpay ang makakamit. Magandang buhay at ngiti hanggang langit. Katalinuhan ay hindi kailangan. Ika'y papasa basta't ika'y mayaman. Kaya niyong tasin sa madaling paraan basta't ikaw ay may perang hinahawakan. Mahalaga ang katalinuhan at maraming nakakaalam. Dahil na matalinong tao ang mayamang walang alam. Mayamang ka mang mga madaling maloko yan. Hindi mo maluloko ang matalinong may pinag-aralan. Mas malaga ang pagiging mayaman. Kahit tungkod na galing at tulo ng katalinuhan, yagit ka pa rin sa paningin ng sanlibutan. Pagkat ang tumataginting na salapi ang musikal ng sambayanan. Mas mahalaga ang talino sapagkat ito'y hindi nabibili. Ito'y hindi masusumbatan ng anumang salapi. Pera ang nagpapatakbo sa mundong ito. Walang kwentang ituri ang walang perang tao. Ang halaga ng isang tao hindi masusukan ng perang hawak nito. Ang pagkain, damit, bahay at iba pa, hindi mabibili ng talino at puro Ang salita. mayamang mangmang walang kwenta sa Mas lipunan. walang kwenta ang pulubing matalino lamang. Akin na pong pahihintuin ng dalawang magligwa at ang inyong magandang lakandiwa ay muling magsasalita. Ang aking hiling sa dalawang manunula, kayo'y magkamay na at Paano kung gawin nating patula ang pagtatalo? Paano kung may tagapamagitan sa gitna? Pamilyar ba kayo sa isang uri ng politikang Pilipino na ganito ang anyo? Ngayon, nakita na natin kung gaano kasaya at ka-challenging ang pagtatalo ng may respeto at lohika. Handa na ba kayong matutong makipagtalo ng patula? Tara, kilalanin natin ang balagtasan. Ang layunin ng ating aralin ngayon ay malaman ang kahulugan, layunin at katangian ng balagtasan. Makinig na mabuti. Ano nga ba ang balagtasan? Ang balagtasan ay isang uri ng patulang pagtatalo tungkol sa isang paksa. Binubuo ito ng lakandiwa o lakambini na siyang tagapamagitan at ang dalawang makata na may ibang paninindigan na nagtatalo, nagpapalitan ng katwiran, mga ideya, mga opinyon. Bakit tinatawag itong balagtasan? Kilala niyo ba ang nasa larawan? Siya ay si Francisco Balagtas Baltazar. Siya ang tanyag na makata ng Florante at Laura. Upang parangalan siya bilang haligi ng panulaang Tagalog, ipinangalan nito sa kanya ang balagtasan. Nagsimula ito noong 1925 bilang isang formal na paligsahan sa pagtula at naging popular na paraan ng pampublikong diskurso sa mga isyong panlipunan. Mga layunin ng balagtasan. Isa sa layunin ng balagtasan ay upahayag ng opinyon sa malikhain, matalino at makataong paraan. At ipaunawa ang dalawang magkasalungat na pananaw. Sanayin ang kasanayan sa pagtula, pangangatwiran at pakikinig. Ang balagtasan ay bahagi ng panitikang Pilipino na nagpapakita ng galing sa pagbigkas ng tula. Husay sa makatwirang pangangatwiran. May mga katangian ng isang balagtasan. Una nito ay masining na pagtatalo. Gumagamit ng tayutay, tugma at talinghaga ang isang makata.
Kung napapansin ninyo, class, sa bawat pagbitaw ng mga salita ng bawat makata ay may tugma ang dulo. Pangalawang katangian ay ito ay isang tulang patula na may sukat at tugma ang bawat linya. Pangatlo, sa katangian, may struktura. Binubuo ito ng lakandiwa o lakambini na siyang tagapamagitan. Dalawang makata na magkatunggali. At pangatlo, tagahatol o tagapakinig. Ito ay mga madla na nanunood. Ang apat na katangian, may makabunuhang paksa ay isang balagtasan. Kadalasang mga paksa ay tumutuligsa sa mga isyong palipunan o di kaya naman moralidad, edukasyon, kabataan, maging sa teknolohiya. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga paksang tinalakay sa isang balagtasan. Una, sino ang mas mahalaga? Ina o ama? Wikang Filipino, wika ng karunungan o hadlang sa kaunlaran? At teknolohiya, kaibigan o kaaway ng kabataan. Yan ang mga halimbawa ng isang isyo na pagtatalunan. Panglimang katangian, mapanghikayat at mapanlikha ang isang balagtasan. Layunin hikayatin ang madla gamit ang talino at sining na pumanig sa kanila, argumento o paninindigan. May katanungan ba sa kahulugan at katangian ng balagtasan? Malinaw lang ba? Kung wala, ako na lang ang magtatanong. Ano-ano nga ang katangian ng isang balagtasan? Magbigay ng isa binibining danyo. Tama. Ang isa sa katangian ay ang masining na pagtatalo. Magbigay ng isa binibining siya. Mahusay. Tulang patula. Binibining Vilya. Tama, may struktura. Binibining Flores. Tama, may makabuluhang paksa at Ginoong Rolida. Ang isang balagtasan ay mapangkayat at mapantikha. Mahusay at batid ko ang lahat ay nakikinig sa aking klase. Ngayon na malinaw na sa atin kung ano ang balagtasan, panahon na upang pag-isipan natin kung paano ito nauugnay sa ating sarili at sa lipunan. Bilang pagtatapos ng ating talakayan, nais kong marinig ang inyong sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng balagtasan sa buhay ng mga Pilipino. Yes, Ginoong Gutierrez? Mahusay, tama ka. Ang balagtasan ay hindi lamang bahagi ng ating panitikan, kundi ito rin ay sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Ito'y isang malikhaing paraan upang talakayin o tuligsain ang mga napapanahong isyong panlipunan sa anyong patula. Sa iyong palagay, bakit mahalagang mapanatili at muling buhayin ang balagtasan sa panahon ngayon? Yes, Binibining Gracia. Tama iyon. Ang balagtasan ay hindi lamang isang anyo ng pagtatalo, kundi isang makasining na paraan ng pagpapahayag ng saloobin gamit ang matalinghagang wika. Sa panahon ng social media, kung saan mabilis ang palitan ng opinyon, ang balagtasan ay maaaring magsilbing paalala na maaari tayong magtagisan ng ideya ng may respeto, talino at malasakit sa wikang pambansa. Ito rin ay paraan upang mapanatiling buhay ang malikhaing paggamit ng wika sa pagtugon sa mga isyu ng lipunan. Sa anong paraan mo magagamit ang balagtasan upang maipahayag ang iyong paniniwala o saloobin sa mga isyong mahalaga sa iyo? Yes, Ginoong Rolida. Magandang pananaw. Sa pamamagitan ng balagtasan, natututo ang mga kabataan na ilahad ang kanilang paniniwala ng may luhika, respeto at sining. Maaari ito maging mabisang plataporma upang talakayin ang mga isyu gaya ng kalikasan, edukasyon o karapatan ng kabataan, habang pinagyayaman ang kakayahang magsalita sa publiko at tumugo ng may kritikal na pag-iisip. Para sa inyong gawain, gumawa ng script. Narito ang panuto. Bumuo ng pangkat na may 3 miyembro, isang lakandiwa na siyang tagapamagitan sa palitan ng makata, at 2 makata, isa ang sang-ayon at ang isang naman ay di sang-ayon. Pumili ng isang paksa mula sa mga sumusunod na isyong panlipunan. Unang isyu, social media, tulong ba o sagabal sa kabataan? Pangalawang isyu,
Cellphone sa loob ng klase, dapat bang ipagbawal? Pangatlo, online learning versus face-to-face learning. Alin ang mas mabisa? Para sa gawain na mag-aaral, gumawa ng sariling maikling balagtasan o script na may 10 linya bawat makata. Ipasa ito sa Google Classroom. Narito ang rubric sa paggawa ng script ng balagtasan. Paalala para sa mga mag-aaral, siguraduhin ang inyong script ay orihinal, sumusunod sa anyo ng balagtasan, at gumagamit ng masining na wika na angkop sa paksa. Bibigyan ko lamang kayo ng 20 minuto. Para sa ating pagtataya ngayong araw, siguraduhin nating maging masaya ito. Gagawin natin ang pagtataya sa pamamagitan ng quiz-is. Ang mga katanungan ay batay lamang sa mga tinalakay natin kanina, kaya tiyak na madali ninyong masasagutan ito. Ihanda na ang inyong mga cellphone at i-click ang link na babahagi ko. Para sa inyong takdang aralin, mula sa script na ginawa ninyo, gawin ang pagtatanghal ng balagtasan. I-record ito bilang video at ipasa sa pamamagitan ng link. Sundin ang mga gabay sa ibaba. Una, narito ang gabay sa paggawa ng video. Una, i-record ang pagtatanghal gamit ang cellphone o anumang available na gadget. Siguraduhin malinaw ang tunog, kita ang lahat ng kalahok sa video, may angkop na ekspresyon, kilos at damdamin ang bawat tagapagsalita. Sa pag-upload ng video, i-upload ang inyong video sa YouTube. Piliin ang visibility ng video. Kung nais nyo i-public, kung nais nyo makita ito ng iba. Kung nais nyo namang i-unlisted, hindi makikita sa search pero ma-access gamit ang link. Para sa inyong pagsusumite, ipadala ang YouTube video link sa guro sa pamamagitan ng Google Classroom. O maaari ring sa Messenger, email, Google Form, ayon sa napagkasunduan natin. Para sa deadline ng inyong takdang aralin, ipapasa ito ngayong Nobyembre 1. Maliwanag ba? Wala nang katanungan? Ngayon ay natapos na naman natin ang isa na namang makabuluhang aralin. Naway marami tayong matutunan na magagamit natin hindi lamang sa paaralan, kundi pati na rin sa ating araw-araw na buhay. Bago tayo magtapos, atin muna ipikit ang ating mga mata at manalangin bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap natin ngayong araw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na mapagmahal, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa karunungang aming natutunan, sa aming mga guro na nagtuturo ng may malasakit.
at sa mga kaklaseng naging katuwang sa pag-aaral. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Gabayan mo po kami sa aming pag-uwi at ilayo sa anumang kapahamakan. Bigyan mo rin po kami ng lakas at karunungan upang patuloy naming magampanan ang aming mga tungkulin bilang mabubuting mag-aaral. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Paalam at maraming salamat sa inyo. Para sa inyong takdang aralin, mula sa script na ginawa ninyo, gawin ang pagtatanghal ng balagtasan. I-record ito bilang video at ipasa sa pamamagitan ng link. Sundin ang mga gabay sa ibaba. Una, narito ang gabay sa paggawa ng video. Una, i-record ang pagtatanghal gamit ang cellphone o anumang available na gadget. Siguraduhing malinaw ang tunog, kita ang lahat ng kalahok sa video, may angkop na ekspresyon, kilos at damdamin ang bawat tagapagsalita. Sa pag-upload ng video, i-upload ang inyong video sa YouTube. Piliin ang visibility ng video. Kung nais nyo i-public, kung nais nyo makita ito ng iba. Kung nais nyo namang i-unlisted, hindi makikita sa search pero ma-access gamit ang link. Para sa inyong pagsusumite, ipadala ang YouTube video link sa guro sa pamamagitan ng Google Classroom. O maaari ring sa Messenger, email, Google Form, ayon sa napagkasunduan natin. Para sa deadline ng inyong takdang aralin, ipapasa ito ngayong Nobyembre 1. Maliwanag ba? Wala nang katanungan?